O sa mga ginikanan gitawag og soul seeker. Ang ilang mga anak nga gagmay gitawag og heavenly seekers. Ang medyo sa mga dalaga gitawag og heart seekers. Mao ni ang dapat i-emphasize nato sa simbahan. Gamit ang gamay sa space for child dedication. Mao ni ang i-emphasize sa itong simbahan igsoon na any organization, any activity sulod sa simbahan must end up in soul seeking. Kapoy kay nang dasig ka sa sulod sa simbahan, pila ka mga bulan, kunya wala mo human sa pagpangita o mga habilin ka lang. Mapakyas ang ato nga tumong o tinguha sa buluhaton na ihatag sa Ginoo sa ato. Mabitaw sa ormo, i-emphasize yun na tumayo nga ang mga Master Guide Club kay organization man sa mga batanon, kinahanglan mo end up in soul seeking. Mangita yun ang mga hamilin talaga. Karon mga kaigsunan nata sa child dedication, ato ning ipasabot usa ni sa sagrado nga buluhaton sulod sa simbahan. Kay sa karaan nga panahon, Brother Ruel, nagtuugo ko nga ang child dedication dili uso sa unang panahon. Murag wala ka ng child dedicate pa sa imong panahon. Tama? Si Ma'am Dayna, sa inyong panahon uso ba ang child dedication sa imong mga kabatanunan pa? Wala, no? Munang nag-suggest ko makadto mga nanay, tatay, mawala pa na child dedicate, ato siguro to i-dedicate. Nay, nakaagi ba kang child dedication, Nay? O tanawa. So wala pa dedicate si nanay. Ang problema o mag-dedicate as mga dagko, kinsa man po'y mag-ubos. Nabunyagan. Karon, mas nindot kining natay child dedication kay sa unang mga panahon wala kayo gi-emphasize sa natong church manual. Ilabi na sa mga kaigsuonan nato dito dapit banda sa mga bukid-bukid. Wala kayo itong i-emphasize per duel ang church manual. Nihit pa kayo itong supply sa church manual. Tama? Mga nga karon ato nang i-emphasize doon na importante sa mga ginikanan na ang ilang mga kabataan ma-child dedicate. Kaysa ako mapanahon, mo gani ko ma-child dedicate. Dili uso itong child dedication sa akong panahon. No, napastor ko pero wala ko ma-dedicate. Karon ang mga bata, kinahanglan nato i-plastar nga atong ididikar diha balik sa Ginoo. Ato ni ipahimugatan kayo. Ako gitawag ang mga ginikanan, i-assist ko palihog sa elder diri sa Dumol. Basta ilang kabataan, palihog ko lingkod diri lang sa atubang. And then pwede ninyo ma-occupy po diri sa pulpit. Brother Henry, palihog ko Brother Henry. I-occupy lang po nila diri dahil pwede naman sila diri nga diri. So, ma'am, mga igsoon, pwede mo diri sa ibabaw po. Dalay ng mga kabataan. Sige diha. Ialalay lang sila po dito para ma-maximize na mga space. So we are encouraged na pirmiro gyud unta nga Sabado, first Sabbath sa usa ka bata sa sulod sa simbahan. Mahim mag-child dedicate yun. Diri mo sa ibabaw para di ka magbuot. Sa ibabaw. Diri mo agis sa ibabaw. Usap po sa special igsoon na dapat mahibaluan ninyo karon agi og usa ka pagpadasig diha sa Ginoo. Kini nas yung natubang karon, everybody tanaw ninyo. Kini nas yung natubangan si Angelita. Si Angelita dili ni Adventist, Sister Rexie. Gusto na ba ihibalo ninyo nga originally ma'am di po ni taga-Olmok. Dito ko sa Biliran, ulitaw pa ko, high school. First year high school something. Doon na yung sa kananay nga naglisod sa kahimtang
nagdala og usa ka batang gamay kay gusto niya ipanghatag. Kunya, daghan pa to, nagkatain na tong mga bata kay gamay lagi niya, ginikanan way kapasidad. Siguro na po ingon ta na siya gamay nga issue sa health niya mentally. Karon ning abot man sa among tugkaran nga balay, ang among silingan nga igagaw pud sa among lula way anak. Pero mga idara na sila, kuha ang bata kay ipanghatag lang bisan diin ipanghatag. So laktod na pagkasulti gikuha ang bata nila, gisagop niya amo tong giliguan gyud tanan. Sultihan ta mo mga kaigsunan. It's a small world. Mao ni siya. Pag-asay na ko kurmok, diri na ko nakita si Angelita. Sayang po ang mensahe sa Ginoo nga di natin paabot. And I was hoping na pila ka mga tuig din ko, nagtanatan ako nga Angelita magkasimpag siya. Anil, ano siya? It's a small world mga kaigsunan. Gamayng bata ay lagi-lakit. Gamayng bata na ipanghatag sa gigikanan ng tatay lison ang kahimtang. Napunitan namo sa among balay. Kunya, pag action ng dako, nahawa na po sila ni na sila yung kaugalingong kinabuhi. May kabalo, asa na sila. Pag abot na kumormo, di rin ako nakita. Silingan lang po di ay dito nila Inday. Nila Brad Henry. So, ang Ginoo magtawag ng Trixon, anya karon ipadidicate iyang mga anak. There is no policy nga dili pwede i-dedicate tungod kay dili Adventist. Na magaling nagpadidicate ang dinikanan puro hubog. Akong gididicate ang bata, kaya di man ang ginikanan mo i-dedicate ang bata man. So, I'm hoping nasa di pa musyonado ang kaluwasan si Angelita usa sa mudawat sa pagdalaga din sa Ginoo. Gusto na ko i-emphasize kung sa good ang child dedication. According to common usage sa Biblical dedication is another word for consecration. So pag ingon natong child dedication, gi-consecrate. Unsa man ang gi-consecrate? Ang meaning ana biblically refer to the act of setting apart people or thing from the ordinary affairs of life and presenting them to God for His service. So pag ingon nato nga i-dedicate nato, nakoy gitara sa una, kabalo ko mo gitar ma'am, ang nagtudlo nako mga parahubog ng mga silingan nako. Akong gitara, bisag kinsa lang gamit. Pero pagpalit na ko gitara, nag-dedicate sa Ginoo, di na yun pwede hulamon. Ang dedication, bago lang din ko kabalo nga, other words sa dedication is consecration, and biblical meaning ana is, once i-dedicate nimo ang usa ka tao, usa ka bata, o usa ka butang, usa ka hayop, or imong balay, or anything within you, once imo nang i-dedicate sa Ginoo, ang purpose na lang yun ana is for His service. So kung mag-dedicate ka gitara, yun ay pahulam-hulam ng kantahan na o mga dili religious, dedicated na na. So kung ang simbahan, i-dedicate sa Ginoo, di na pwede social-socialan. Dedicated na na sa Ginoo for His service. So maghimong tag-emphasis na karon kay ang mga kabataan at ang ila kamo, inyo mang i-dedicate din siya sa Ginoo. Tigam ni gini ninyo, na kining bataa, inyong gitugyan sa Ginoo for a religious purpose. Dili pwedeng mag-dedicate mo mga bata karon yung pag-abot sa high school, inyong paapil-apilon o Miss Kuan, Miss High School, Miss College, inyong i-dedicate ang inyong bata. Kung saan man, pandaog naghamiling kalag na magkuhan ito, magtibak-tibak, magpasupas. Kanya ang mga laki nga magtanaw, kung saan may tinanawan nila, may salag, praise the Lord. May nga salag, himayaw ng Ginoo sa among nakita. Di ba? So I don't see the point nga mag-dedicate ang bata, niya pagdako na ito atong pasagdan. Ginikanan, bantayin mo. Once mo dedicate ang mga kabataan, liable ka sa Ginoo kung nun siya'y mahitabo sa mga bata. Kaya inyong gidedicate. And remember, we are not dealing with grade 1 na kahimtang na Ginoo. He is a God of gods and a Lord of lords and King of kings and the owner of the universe. Nakigsabot niya. Wata nakigsabot og bata nga pwede kuhaon, pwede dili. Nakigsabot na sa Ginoo. So karon kay nakigsabot man mo o makigsabot na mo, inyong i-dedicate sa Ginoo, inyong barugan kay layabol ta ang mga bahin. Tanawa si Ginoong Hesus. Even Jesus Christ in Desire of Ages says, the priest went through the ceremony of his official work.
He took the child, Jesus Christ, in his arm and held it up before the altar. After handing it back to its mother, he inscribed the name Jesus on the roll of the firstborn. Even Jesus Christ was dedicated, ginadala sa templo. Luke 2:22, when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him, Jesus the baby, to Jerusalem to present him to the Lord. Ginadala nila. Ginapresent nila. O mga ginikanan, maugid niya ang ato nga responsibilidad. Ellen G. White says, parents, give your children to the Lord and ever keep it before their minds that they belong to Him. Kantaya, magdidicate kanita ko ng mga bata hangtod sa ilang pagdako. Ato yung ipahimangno sa ilang utok na inday imtoy dedicated mo sa Ginoo. You are given to the Lord. Iyak ka sa Ginoo. Ato nang iyang pa-emphasize yun. Ilisod na nga magdidicate lang tayo. Pagkaugma, wala na. Muna'y nahitabo sa gididikit ang bata, niya karon nalimtan kay nindot ang negosyo, ningdaghan ang negosyo, mga bli ng tindahan pagsabado kay sayang ang negosyo. Hangtod ning taas ang ranggo, oportunidad, because even Satan can promote us. Tiyan ta mo. So nalimtan na ang ilang pagsimba kada Sabado, kay sayang man ang kwarta. Kunya ilang gididikit ilang anak, ang bata po samtang nagdako, iyang na-refresh na grabe mo sa pagmama, no? Bunta gabi worship sa simbahan, napadyoy ka ng love shelter, manganta pagid mi memory verse perting dagana. Unya gimingaw ang bata kay wala may simba-simbang ginikanan. Once ang ginikanan di mo simba, ang unang maapektuhan ang mga bata. Di mo makita ni Mrs. nga pirmi magtindog diri magdalag promosyonal, magwali, di mo makita ni kayo ni Mrs. Dili tungod kay di siya kabalo, maestra na, kabalo na. May panamangulti na po. Pero mas gi-priority niya nga makikuban sa bata. Kaya lisod magsikag yaw-yaw, yung bata magtambling-tambling. Ya, si Simon, musayaw na ganis, kang Michael Jackson na mutukulo. Niya mo nang pasagda niya, sige ka ba? O, tanawa. So, di mo kakita, si Ma'am Lokop, asawa ni Pastor Gisli Lokop, naingon siya mo, tindog na dyan pulpito, o kanang wala lain ba, pero mintras na agyon, gusto siya mo uban sa iyang mga bata. Muna ang priority nato, mga ginikanan. Sultihan ta mo ako, magwali ko diri. Maski si Mrs. nakabalo. Bisan kung sa kamay swali, basta makakita ko ang akong anak, disturbing kayo, madisturbo gid ang wali. Kaya mauwaw ko para sa akong anak. Muna nga, mamalandong tayo soon, nakita mga ginikanan, ipasabot yun na to, oy. Karon ang bata, ang silingan kay Adventista, kunya kay nag-ready ng mga bata, bungat ko sa simbahan, gimingaw siya na ingon siya alam mo, ato din mo sa mga bata ko, ato din mo simbahan, my friend. So, kay simba man, so gimingaw naman kung simba, uy, dugay na din si Papa, ba? Basta simba, marami ko si Pusip. Mo nang background sa kanta nga, ginawali na ng kusuna nga ng something happened to daddy. Kay pagmatas at amahan kay manglakaw sila sa bandong dako kay matug business. Ilang anak wala na sa ilang balay. Tuwa nagistorya sa silingan na anak nga Adventista nga nag-ready na po pagsimba. Murang ang background sa kanta pari imong i-analyze kana. As my little girl had played with the kids across the street, that soon of her voice caught my ears. What she said was so precious. Natandog siya. Kaya di mo naman siya dito sa my friend, you know what? Something happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house like never before. Lima ka na? Kanya, ang amahan samtang nanghinuklog, sugod o tulo iyang luha kaya nakonsensya siya ma'am. Nagdidikit doon siya siyang anak, gamay pa siya. Muna ingon siya nga, I can still recall the day when we gave her to the Lord, and we promised, kita sa aron taman mo, and we promised to show her the way. Mama and I were too busy of the things in this world. How soon we've forgotten the way. Mas kila nito. Nabang sa atong kabisi-bisi ba?
Ang atong anak, nalimtan na to. Nalimtan na to. Ato yung i-priority na. Kay ato ng mga kabataan, ingon ang Matthew chapter 19 verse 11, "But Jesus said, Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Ang langit para sa ila. Way giingon para sa inyo, para sa ako. Para sa mga bata ang langit. Unya, di na to na i-priority. Ano sa pag-yun? Ako appreciate ko mga kaigsunan ni Ma'am Rexy. Pwede nis Ma'am Rexy magpabilin sa distrito kay ito si Pastor Bart, iyang bana, tapos Mr. Kiderman. Pero ni uban sa dili because of her children. And I admire Ma'am Rexy for that. Ano bang kita Ma'am Rexy, alam na natin yung katotohanan kahit paano. Palangit na ito, pero yung mga bata natin, hindi pa. And here you are, nag-support ka. Si Mrs., kapoy na po magbiyahe-biyahe. Buntag gabi, ma'am. Alas 5, biyahe si Isabel. Balik na po pagkagabi. Paggawa sa Espira, alas 5, wanay sakyanan. Magkating trip pa doon Merida. Pagabot sa Merida, walay muhatod. Lisunoy niya ako, magwali ko gabi. Dagan pa kong Merida. Muna na si Mrs. Tuwa sa Isabel. Weekdays. Weekend, kung nga rin sa ako. Night time, nakapuyon siya. Di kasi espilahan. Pwede nagagdito sa Simba si Isabel. Pero mungari lang din siya kay emphasize na mo sa bata mo say, Daddy, why we are going to Ormoc every Friday? Emphasize lang mo because we are going to the church. Naaman ang work ni Daddy today. We are going to the church. So ating i-emphasize ko na permit niya, ultimo gani iro, namo naman may iro niya, papi. Pag-ingon na, Daddy, ang papi ba pwede ba makasulod sa langit? Can we bring our dog in heaven? Huwag kayo mabasa sa Biblia ng makadatag iro sa langit. Kanang iro nila Mamday na nila Dr. Joanna, hindi nila madalas langit. Pagyuta lang yun na. Pero may naingon kung dili madalas langit, hilak bitaw ng mga bata. Pero tingin nilang ilakad na di padala ang iro sa langit. Pag hilak nila, ako na lang pong gibawi ko, dalaw na to sa langit, ako'y muda. Mag-drive ka, maghilak. Bisan ba iro, na silsil sa ilang mga kalipatakan, na there is no other place na ginapaabot na ito langit. I-inscribe doon na pirmi na ito sa mga kabataan na ito. Now, and in Matthew 18:3, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into heaven, into the kingdom of heaven. Emphasize yun. Muna nga magtanaw sa mga kabata. Ginikanan, magbulag. Ginikanan, mabackslide. Tigyong luuyas mga bata. Tutihan ta mo. Bahala ka lang magbulag mo. Bahala na backslide mo. Ayaw ko, among inyong bata na inyong gisakad sa Ginoo. Kaya manumbag yun mo sa Ginoo. Nakita mo kung mga backslider na ginikanan, dili manimba pero ilang anak ihatod sa simbahan. Na ilang kung sundoon. Kaya ilang yun na, lahi yun na. Ang atong relasyon sa Ginoo, lahi sa mga bata. Dedicated man na sila. Kita, waman ka man-dedicate. Magtama, halad sa Ginoo, nangkong na lang ka. Children are a gift. And the last thing is, in Psalms 127 verse 3, children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Sa laing translation, heritage, kabilin. Kita mga anak, magday na ba kayo ma'am? Na ikabilin sa iyong mga anak? Wala no? Luhoy ng ginikanan pa yuta. Pero kining ginikanan na kagyuta, mag-away kong mga anak na inside Binland ba? Kining ginikanan wa yuta, matiguang ni, wagi kay matiman. Pero ginikanan na tag 10 hectares mag-ilog. Nay nakayuta nay. Nakayuta sa makulog nay patiman ako nimo nay. O kamangkanang pirmahan ng sa Will and Testament. 11 hectares? Bisang 5 hectares lang ako. Nay ginikanan dakog yuta. Giangkon sa usa ka anak ko. Ako na lang timanan Padala lang mo sa inyong support. Sometimes si katiman, sige hikay dito na pirmahin niya. Namatay ginikanan dako sa yuta kasi diyon sa resulta nag-away mga anak. Karon ang pinakanindot si Brad Edgar Bandal
iyang gibahin yung yuta, buhi pa siya. Muna ang tanang yuta sa Bandal family, gibahin-bahin na sa mga anak, buhi pa siya, buhi. Pero away-away. Adto na nimo bahin-bahinon sa mga anak na sila na lang ang mag-away na. Kinaamay, ang binayin nimo, ang linaki nimo, imbis may labot sa magsuon mo may magbuot. Kanang kinilang ato dahil bisag dili anak may magbuot. Dapat yan ang sa anak mapagpili. So samlit, musugot nag sa dili, bisan sa yuta, way lain kabilin ang Ginoo sa ato is the children. So kung wala mo yuta, basta na mo'y anak, asindiro na mo. At timan na gina ninyong mahal. Mas kami na, daghan mo anak, daghan mo kabilin sa Ginoo. Napulo inyong anak, mura kung nakadaog mo 10 hectares, anak, gibiglas Ginoo. Kanang napulo ninyong anak, mabhimo ng profesional, doktor, engineer, pero haya-haya. Kanya ang 5 anak, magkaasawa o taga-Canada. Kanya manawag na lang ka, anak, kumusta ka na dyan? Canada dyan. May pera ka na dyan? O? Kaya kayo na eh. Tapos na eh. Bottom line, Ellen G. White says, a solemn responsibility rests upon parents to train their children that when they go forth into the world, they will do good and not evil to those with whom they associate. So mga ginikanan, inyo gining bansayon inyong anak ha, na magdako sila, inyo gining ibutang sila kalimpatakan to do good, maghimog maayo, maghimog maayo. Si Simon, giwarning nang gininam. Simon, kung naay mangaway nimo, kunya imong balusan, kastigo ka na. So dito ko mabalos. Kung naay mangaway nimo, layo, lakaw, sumat sa nanay, sumata. Ayaw yung balos, kaya kung balos ganita, ikaw yung akong kastiguhon. Kung na nagkipasay sa mga ginikanan, may mag balos po, birahigan! May ginikanan mo na. So yung anak, magdako siya nga magsiging balos. Ayaw, palayo ka diha. It's none of your business. Ayaw, i-emphasize kina sa atong mga kabataan to do good. Hangtod magdako sila. That is part of your responsibility na inyong ipadidikit at inyong mga igsoon na ako